Hi, good morning, Yusek. Just days after magkaroon ng collision between two China vessels, yesterday po nagsagawa din ng Maritime Domain Awareness Flight, yung Coast Guard, wherein they reported na nagsagawa po ng dangerous maneuvering yung isang China fighter jet against Philippine Coast Guard aircraft. And nakakita rin po sila ng dalawang US Navy warships in Zambales din based on their monitoring. So nakarating na po ba ito sa Pangulo? How concerning yung panibagong insidente ng dangerous maneuvering, this time naman sa airspace? Okay, muli nakausap natin si Commodore Tariela at sinabi nga niya yung presensya nga daw din po ng US Navy ships sa ating lugar, located approximately 102 nautical miles from Zambales. Ito naman daw po ay in accordance with the international law. Kung ano man po ang mangyayari dito, ang sabi nga din ng Pangulo, ang administrasyon, ang gobyerno, ay hindi nagpo-provoke ng anuman, dumidepensa lamang tayo at pinapatuloy lamang ang pagprotekta at paglaban para sa ating teritoryo at sovereign rights. As follow-up lang po, yung China state media na Global Times, ang sabi po nila, following the incident sa Scarborough Shoal, is behind these actions lie the Marcos administration's attempts to divert domestic tensions and pursue political self-interest. Manila scheme to cement its legal claims in South China Sea. Furthermore, sa bandang dulo po, sabi nila, if the Philippines persists its provocation, it will surely inevitably face more targeted countermeasures from China. Your comment po. Yan po ang kanilang naratibo. Pero muli, uulitin ko lamang ang sinabi ng Pangulo, hindi aatras sa laban, pero hindi po tayo nagpo-provoke. We are not waging any war against any country. Tayo ay dumedepensa lamang para sa ating karapatan. Matatandaan, mayroon naman pong arbitral ruling kung saan talagang nakapaloob doon ano ang karapatan natin sa West Philippine Sea. At yon muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi po aatras sa laban dahil naniniwala ang Pangulo na ang bawat Pilipino ay matapang.